Pagbati po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor, may mahal sa umagang ito, propeta ng ating dakilang Diyos, at ganoon din po sa kanilang butihing mga anak. The Almeida children, the whole Almeida family, mga inamahal at patuloy natin inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor Linus Almeida. Amen. At sa lahat ng aking mga kapatid sa dakong ito, mga mahal, sa ating mga mangangaral, sa lahat po ng ating mga elders, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga awit at manunugtog, at ganoon din po may mahal sa lahat ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran sa ating palalagawain sa lugar na ito. At nais ko rin batiin ang ating mga viewers, may mahal here and abroad, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid ko. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Mga kapatid, 1 minuto po ating muling tayo dumalangin muli sa ating dakilang Diyos, mga mahal, para sa ating pong Bible study sa umagang ito, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. May mahal, itaas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama, aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, hallelujah, sa umagang ito kami nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, sa gintong pagkakataon, malayang pagkakataon, O Diyos. Amang banal, muli narito kami, tinipon po ninyo, mahal na Panginoon, upang aming kang sambahin, papurihan, sa espiritu at katotohanan, sa kagandahan po ng iyong kabanalan. Ngunit bago pong lahat, O Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, O Diyos, patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon. Linisin mo kami, O Diyos, na nawa yung mga salita, yung langisan, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, tumimo sa aming mga puso, amang banal, O God, maging sa bawat yugto pa ng aming gawain, mahal na Panginoon, sa buong maghapong ito, yun awang pagpalain at isamahan mo kami, mahal na Panginoon, maging sa lahat, O Diyos, ng aming mga kapatid patuloy pang naglalakbay sa kasalukuyan patungo sa aming mga gawain, saan man naroon ang aming mga gawain, O Diyos, sa aming buong bansa, mahal na Panginoon, O God, hallelujah, sa labas ng aming bansa, samahan mo kami, amang banal, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat, itong aming samot dalangin, sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mahal. God bless you po, mga kapatid. Purihin ang mahal na Panginoon. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Mga minamahal, handa po natin ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid, sa umagang ito. Amen. At tatalakay po tayo, mga kapatid ko, ng isang aralin na ito po ay napakahalaga sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. At lalong-lalo na po, mga minamahal, ngayong mga huling panahon po natin. Tayo po ay nasa last days na, mga kapatid. At malapit na pong magbabalik ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Nawa po, mga minamahal, sa ating pong aralin na ito ay focus po ang lahat ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, at mamaya na po yung ating mga gawain, mga kapatid. Ano po, yung ating mga duty. Kaya tayo po ngayon, mga minamahal ko, ay sama-samang tumalakay ng isang aralin, mga kapatid. Sa Proverbs chapter 6, verse 6 hanggang 11 po tayo, Panginoon. Basahin po natin, beloved brother Laser. From the book of Proverbs chapter 6, verses 6 to 11. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, which, having no guide, overseer, or ruler, provided her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard, when wilt thou arise out thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sa Tagalog po tayo. Ayon sa Kawikaan 6 hanggang 11. Pumuraong ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagaman walang pangulo, pamahala o pinuno, naghahanda ng kaniyang pagkain na tanging na taginit at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan matutulog ka, o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang
pagkaidlip, kaunti pang paghahagupit ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating sa paraang magnanakaw at ang iyong kasalanan at parang lalaking may sandata. Amen. God bless you po, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita, mga kapatid ko. Lahat po magsabing praise the Lord, mga mahal. Amen. Ating pong pamagat, mga kapatid, sa ating aralin, how to make the rest of your life better. How to make the rest of your life better. Paano natin gagawing mas maganda ang natitira nating buhay? Paano natin mapapaganda, mga minamahal, ang ating mga buhay itong mga huling panahon? Amen? Lahat magsabing praise the Lord po. Mga minamahal, hayaan yung basahin natin muli sa Tagalog, mga kapatid ko. Nang sa ganun ay yung mga huling nakapagbukas ng kanilang mga Biblia, mga minamahal, ay makasunod po tayo. Sabi rito, mga minamahal, verse 6, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Si Solomon po, mga minamahal, ang sumulat nito. At sa kanyang sobrang katalinuhan, mga kapatid, hanggang sa kaliit-liit ang mga insekto, pinag-aaralan niya, mga minamahal. May mapupulot na aral, mga kapatid ko, ito po ay patungkol sa ating mga buhay, mga kapatid. Kanyang in-example, mga minamahal, yung pong langgam. Ano po, mga kapatid? At sabi ng 9, hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog. Sandali po. Pag Bible study, mga minamahal, makinig tayong lahat. Napakahalaga po, mga minamahal, ng Word of God. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. 9, hanggang kailan matutulog ka o tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghalukip-kip ng mga kamay upang matulog, sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw. Mga minamahal ko. So ito po, mga kapatid, ay napakahalaga sa ating mga buhay. Paano nga ba naman natin mapapaganda yung ating mga buhay, mga minamahal ko, kung nakikita natin na malapit nang magbabalik ang dakilang Diyos natin? Pangako ng mahal na Panginoon, at narinig ko sa bibig ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, na bago magbabalik ang dakilang Diyos, ipapatikim sa atin ng mahal na Panginoon ng mga pagpapalang kanyang pangako sa banal na kasulatan. Naniniwala ba kayo ron? Mga minamahal, tayo po ay tinawag na nga ng dakilang Diyos mula sa karukhaan, mula sa bunga ng ating mga kasalanan, mga minamahal, sa ating pagkahikahos sa buhay. Iniaho na tayo ng dakilang Diyos doon. Dinala na tayo sa ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Ngayon, mga minamahal ko, mananatili pa ba tayong mahirap? Hindi po ako naniniwala. Sapagat ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ang dakilang Diyos, God is a God of purpose. Ang dakilang Diyos, mga minamahal, ay meron siyang magandang plano sa ating mga buhay. Lahat magsabing praise the Lord. So, ang langit po, mga minamahal, ay para sa lahat ng mga banal lamang. Amen. Yung langit ay para sa mga banal lamang. Ito po'y para lamang doon sa mga maningas yung kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Higit sa lahat, mga minamahal, ito po'y para sa mga taong malalim yung kanilang relasyon sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya magpapatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo sa ating pong matapat na paglilingkod sa dakilang Diyos. Sapagat
inihanda ng dakilang Diyos yung ating mga buhay sa isang magandang bukas, sa isang magandang layunin. Lahat magsabing Amen. Yan ang Diyos natin, mga minamahal ko. He is more than enough, mga kapatid. Sa kanyang pagpapala, mga minamahal, hindi po masukat, hindi po tumitigil yan. Mga minamahal, kaya ayaw ng dakilang Diyos ng kasalatan. Amen. Ayaw ng dakilang Diyos ng kasalatan, mga minamahal. Dahil kinuha na tayo doon eh. Gustong baguhin ng dakilang Diyos yung buhay natin, mga minamahal. From head to foot. Amen. Sa ating mga pamumuhay. Kaya nga marami dito, mga minamahal, dati-dating wala pong mga hanap buhay, walang mga negosyo. Ngayon, tanyag ng mga negosyante, mga minamahal. Mga pinagpala ng buhay sa mga kapatiran natin sa dako ng Metro Manila, mga kapatid. Amen. So, mga minamahal, ang point dito ng banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon, work harder on yourself, mga minamahal ko. Magtrabaho tayo ng husto para sa ating mga sarili. Amen. Amen. Mga minamahal, mag-desire tayo, mga minamahal ko, na tayo po'y pagpapalain ng mahal na Panginoon, darating ang panahon. Amen po ba? So how to make the rest of your life better, mga kapatid? Number 1 po ay, don't be afraid to learn from others. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangimi, huwag tayong mangamba, mga minamahal, na tayo po ay matuto sa iba. Amen. Mga minamahal, pag nakita mo ang kapatid mo, pinagpapala, umaasenso, mga kapatid, ang lapitan mo sa kanya, mga minamahal, kapatid, paanong ginawa mo? Anong sikretong ginawa mo? Bakit pinagpala ka ng mahal na Panginoon? Para ako rin ay pagpalain. Amen ba? Praise the Lord. Kasi mga minamahal, ang tao kadalasan ay pinapairal po yung ating mga ego, yung ating mga pride. Ayaw nilang matuto sa iba, mga kapatid ko. Ang iba, may sa sanlibutan, pag umaasenso ka, mga minamahal, minsan kaiingitan ka eh. Hindi ba? Minsan, mga kapatid, imbis na mabibless siya sa iyo, mga mahal, kaiingitan ka, hindi po ganun, mga kapatid ko. Lahat tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pantay-pantay, mga minamahal, ang pagtingin ng dakilang Diyos sa kanyang mga anak, mga kapatid ko. Gusto niya lahat ay pinagpala. Amen. Hallelujah. Pangalawa, mga minamahal, don't be afraid to consult others, mga kapatid. Magtanong tayo sa mga taong successful sa spiritual. Magtanong tayo sa mga taong, mga minamahal, napakalapit ng Diyos sa kanila. Bakit itong kapatid ko puspusin siya? Bakit napakainit niya sa mahal na Panginoon? Ano ba yung kanyang sikreto? Yun ang ating alamin. Amen ba? Say amen? Praise God. Observe them, ika nga, mga minamahal. Consider their ways. Learn from them. And be wise, mga kapatid ko. Tingnan mo, mga minamahal, paano siya lumalakad? Obserbahan mo, mga kapatid ko. Paano, mga minamahal, matuto ka sa kanya, mga kapatid. Yan ang gusto ng ating dakilang Diyos. Para maging wise tayo, mga minamahal. Para maging maingat tayo sa ating paglilingkod. Amen ba? Meron tayong kasabihan, mga minamahal ko, tell me who your friends are, and I tell you who you are. Mga mahal. Ayan. Amen. Kaya, be wise, mga mahal, ibig sabihin itong be wise, mga kapatid ko, put it into action. Mga mahal. Hindi nakaupo lang tayo. Amen. Yung wisdom, mga minamahal, applied knowledge yun mga kapatid ko Amen ba? Kaya kailangan po action. Kaya ulitin ko, mga minamahal, yung talata natin, ang ganda po Sa verse 10 and 11, sabi rito, kaunti pang pagkakatulog. Alam nyo, nung nabasa ko ito na ako'y baguhan, mga mahal, yung sinasabi na lang halukip-kip ng kamay dito sa proverb, di ba pag natutulog tayo, minsan nakaganon tayo? Amen? Yun. Nakahalukip-kip yung kamay natin, mga mahal, sa puro laging idlip ng idlip, tulog ng tulog. Ang sarap kasing matulog Amen ba? O, basahin natin.
kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Yun po yun. Sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Amen? Pang-apat po mga minamahal ko, wake up and be alert mga kapatid ko. Hindi natin binabasa ang Bible para po itong dead history book. Hindi po natin binasa ang Bible parang ordinaryong aklat lang ito, mga mahal. Hindi po. Powerful po ito. Ito po yung magtatayo sa ating mga buhay sa isang masaganang buhay. Lahat magsabing praise the Lord. Ito po mga minamahal ang magiging sandigan natin. Magiging pinakatungtungan nating bato, mga minamahal ko. Upang tayo po yung magiging matatag, maging sa mga bagyo, maging sa mga pagsubok sa buhay, mga minamahal, hindi ka matitinag kapag ka ito po ang dala natin. Kaya hindi basta-basta libro ito. Amen ba? Hindi po ito basta-basta libro, may mahal. Banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ang banal na kasulatan. Kaya pagka tayo po ay dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo po yung nagkaroon ng Bible studying katulad nito, mga minamahal. Mga kapatid, pagkatapos po ng ating gawain, pwede po ba nating tanungin yung ating mga sarili at manalangin sa mahal na Panginoon? Mahal na Panginoon, ano po ang aral na natutunan ko sa iyong mga salita sa araw na ito? Amen. Mahal na Panginoon, ano po ba yung natutunan ko sa aking pagdalo sa iyong gawain sa araw na ito? Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. So number 5, mga minamahal, take initiative, mga kapatid. Magkusa po tayo. Mga minamahal ko. Huwag nating hintayin, huwag hintayin na sabihin ng ibang mga minamahal sa atin yung dapat nating gawin. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal, magkusa po ang bawat isa, mga kapatid. Kung alam natin na mabuti mga minamahal ang pagdalo, mga kapatid ko, huwag na tayong mag double mind, mga minamahal. Amen? Gawin natin yung tama, gawin natin yung mabuti. Amen po ba? Tingnan nyo mga minamahal. Ihalin tulad natin yung buhay natin sa langgam, sabi nga po ni King Solomon. So you have to prepare yourself in this season for the next season. Yan po yung matalinong pamumuhay, mga minamahal ko. Katulad po ng langgam Yung langgam po, naghahanda sila ngayon para sa darating na tag-ulan. Hindi sila, mga minamahal, nagkakawatak-watak. Ngayong tag-init, mga kapatid, makikita mo yung langgam, wala pong nakapahinga. Lahat po, lakad ng lakad. Tingnan niyo yung langgam. Lakad ng lakad yan, mga minamahal, hanap ng pagkain yan. At iniimbak yan, mga kapatid, sa kanilang imbakan. Sapagkat, alam nila kahit gaano man kahaba yung tag-init, darating po yung tag-ulan. Amen ba? Ilang buwan bang tag-ulan sa atin, mga minamahal? Hindi lang isang buwan. Amen? Kaya ang mga langgam po, mga kapatid, ay wala pong pahinga yan, mga minamahal. Minsan, buhusan mo na ng tubig, nandun pa rin sila, mga kapatid. Lakad pa rin ang lakad, mga minamahal ko. Ganun ang langgam, mga minamahal. So, mga kapatid, ganun daw ang bawat sa atin. Kasi ang langgam po, mga minamahal, nag-iipon pala yan para sa bukas Para bukas. Kahit marami na silang imbak, mga minamahal, lakad pa rin sila ng lakad hanggang sa abutin po ng tag-ulan yung kanilang kasipagan. Doon na lang sila titigil. Amen ba? Para ano? Para hindi sila mamatay sa gutom sa panahon ng tag-ulan. So sa buhay natin, ganito yan, mga minamahal. Ihanda natin yung sa ating mga sarili ngayon para sa darating na bukas. Amen po? Itayo natin yung future natin ngayon, mga kapatid. Amen. Sapagat ang principle ng Bible, mga minamahal, ano itanim mo, yun ang anihin mo. Ano man ang itanim natin ngayon, yan ang iyong anihin sa darating na panahon, mga kapatid. Kung palay yan, palay ang bunga yan, mga minamahal. Kung mais yan, mais yan. Kung gulay yan, mga minamahal, anong klaseng gulay yan, mga kapatid. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal.
So ang tanong natin mga kapatid, paano natin mapapaganda yung buhay natin? How to make the rest of your life better, sabi rito sa ating pinag-aaralan. Ngayon mahal. Pang-anim po tayo mga kapatid ko, reposition yourself, mga kapatid. To put in a new position. Tingnan natin, ngayon mahal, pag-aralan natin, bakit hindi nagbubunga yung aking paglilingkod? Bakit hindi nagiging maganda yung resulta ng aking paglilingkod? Reposition ang kinakailangan natin, ngayon mahal. Magbago ka ng ginagawa mo sa dakilang Diyos. Kung ito po'y inaakala mong walang magandang resulta. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po? Hindi natin pwedeng baguhin ang kasulatan. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng i-twist kung ano yung nakasulat sa Biblia. Dito tayo susunod. Hindi tayo katulad ng iba na ang paglilingkod nila sa bahal ng Panginoon ganito. Hindi tayo ganon. Tayo'y sumusunod sa Word of God. Amen ba? Si praise the Lord, mga mahal. Hindi natin pwedeng baguhin ang kasulatan, mga mahal. Ang pwede lang nating baguhin yung method. Pwede nating baguhin, mga mahal, yung sistema. Paano ang ating pagsunod ba sa ating mahal na Panginoon? Baguhin po natin yung pamamaraan ng pagsunod kung sa tingin natin, mga minamahal, imbis na umaayos ang buhay, ay lalong lumalala. Amen ba? Praise God. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Alam nyo, ang tao sa mundo, mga minamahal, naghahanap yan ng masaya ang buhay. Naghahanap yan, mga minamahal, ng magandang buhay, masayang buhay. Wala po dito sa mundo ang totoong kaligayahan. Wala po sa mundo, mga minamahal, ang totoong saya. Sapagat ang buong mundo, mga minamahal ko, hindi masaya. Amen ba? Tingnan nyo ang John chapter 16, verse 33. O mahal. From the book of John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Hallelujah. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, versikulo 33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa mundo, meron kayong kapighatian, mga minamahal. Sinabi na ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, ang saya ng mundo kasi, mga minamahal, ay temporary lang eh. Pero ang saya po na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang hanggang kaligayahan yan eh. Walang hanggang kasayahan yan. Habang nabubuhay ka sa mundo, mga minamahal, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Amen. So huwag nating hanapin ang kaligayahan material sa mundong ito. Sabi ng Mark chapter 8 verse 36, mga minamahal, ano ang pakikinabangin ng tao, mga kapatid? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, mapapahamak naman po ang kanyang buhay. So ang totoong kaligayahan, mga minamahal, ang totoong kasayahan, kaligayahan sa buhay, nagsisimula po yan sa Espiritu ng Diyos. Sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kapag tayo po'y nasa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, meron kang joy na mararamdaman inside of you, mga minamahal. Mararamdaman mo, mga minamahal, sa loob ng, sa iyong puso mismo, mga kapatid. Para ang saya-saya mo. Kahit may trials ka sa buhay, mga minamahal, kahit wala kang ipon, kahit wala kang mga minamahal, masaya-saya mo, mga kapatid ko. Dahil yung Holy Spirit, siyang nagbibigay, mga minamahal, ng totoong saya at kaligayahan. Amen. Yung sanlibutan, masaya, mga minamahal, pag may material. Kung tanggalin mo yung material dyan, mga minamahal, magwawala na yan. So, walang totoong kapayapaan sa mundo. Amen ba? Kaya kung nais po natin ang maganda at masayang buhay, mga minamahal, obey God. Amen? Sundin natin ang mahal na Panginoon. Pero kung tayo po'y disobedience, may mahal, naku, ang bunga niyan, mga kapatid, kalumbayan, kalungkutan, hapis, hirap, sakit, mga mahal, ang aanihin natin.
Wala pong umasenso mga minamahal na tao na masuwayin sa Diyos. Lahat magsabing amen. Wala pong umasensong tao mga minamahal kahit anong sikap niya kung siya hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sa aklat mo ng Psalms, chapter 33, verse 18-19, may mahal, basahin po natin. From the book of Psalms, chapter 33, verses 18 to 19. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Amen. Ililigtas pala tayo ng dakilang Diyos sa kagutuman mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog po. Ayon sa mga awit, 33, 18 hanggang 19. Narito, ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa kanila na nagsisiasa sa kanyang kagandahang loob upang iligtas ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Sabi dito, upang iligtas siya sa kagutuman o sa gutom, mga minamahal. Verse 18, mga kapatid. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangatatakot sa Kanya, sa kanila na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob, upang iligtas ang Kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom, mga kapatid. Ayan. Ganyan po, mga minamahal, ang mga sumusunod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kahit gutom na, mga minamahal, sa buong paligid natin. Pagka ikaw po'y sumusunod sa kalooban ng dakilang Diyos, hindi kanya gugutumin, mga minamahal ko. And the blessing of God are on those who respect God, who honor God, and who reverence God, mga minamahal. Sila yung mga nagbibigay ng honor, ng reverence sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isa pang talata, mga kapatid, Psalms 37 verse 19. Lagi ko po itong kinukote, mga minamahal, sa ating mga mensahe, mga kapatid, sa napakaganda po nito. 37 verse 19, mga mahal, beloved brother Laser. From the book of Psalms, chapter 37, verse 19. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine they shall be satisfied. Amen. Sa panahon ng gutom, mga minamahal, ako, grabe, mga kapatid, Tagalog. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 37, versikulo 19, hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan, Amen. at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Amen. Sa kaarawan ng kagutuman, mga minamahal, busog ang mga matatapat na anak ng Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. In the days of famine, they shall satisfied. Amen. Gusto po nating maging satisfied ang buhay natin, mga minamahal? Alam ko po, lahat tayo, maging mahal. Gusto nating lahat, mga kapatid ko, yung pinagpalang buhay kay Kristo. Amen. Lahat, mga minamahal, gusto pinagpalang buhay. Gusto lahat mabungang paglilingkod sa dakilang Diyos. Gusto po natin, maging mahal, maligayang pamilya, mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon. So, ang tanong po, muli, paano natin mapapaganda ang buhay natin? How to make the rest of your life better? Mga minamahal, ito po ang sagot. Give God the authority to command you and be obey. Ibigay natin sa dakilang Diyos, mga mahal. Ipaubaya natin sa mahal na Panginoon yung authority, mga kapatid. Ano po ang gagawin ng dakilang Diyos sa iyo? Ano po, mga minamahal, yung nais ng mahal na Panginoon gawin mo, mga mahal. Amen. Ibig sabihin, siya po ang masunod. Hayaan mo siya masunod sa buhay natin, mga minamahal. Sumunod lang tayo ng sumunod, mga kapatid ko. Paggagandahin ng dakilang Diyos ang buhay natin, mga kapatid. Tingnan niyo po ang Deuteronomio. Dagdag ko lang ito, mga mahal. Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 1 at 2. Bago natin basahin ito, mga beloved, Ecclesiastes tayo, chapter 3, verse 11 muna. Mga mahal. He hath made all things beautiful in His time, sabi ng Bible. Plano talaga ng mahal na Panginoon, mga mahal. Kulayan ng Diyos ang buhay natin. Pagandahin ng dakilang Diyos ang buhay natin. Mga mahal, tingnan nyo. Ecclesiastes po, chapter 3, verse 11. From the book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 11.
He had made everything beautiful in his time. Amen. Also, he had set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Purihin ang dakilang Diyos. Tagalog po, mga beloved. Ayon sa Ecclesiastes 3, versikulo 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda. Sa kapanahunan niyaon, iniligay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa ng ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Wala pong makapagpaliwanag na sino mang tao, mga kapatid, paano nilikha ng dakilang Diyos, paano lumabas, mga minamahal, nag-exist ang lahat ng ito, mga kapatid. Hindi kayang sukatin ng pangunawa ng tao, mga minamahal. Ibig sabihin nun, hindi mo kayang pagandahin ang buhay mo. Amen ba? Hindi natin kayang pagandahin ang buhay natin. Sa unang talata, mga minamahal, sabi rito, sige po, mga minamahal, basahin natin uli. He hath made everything. Sa buhay mo yan, no? He hath made everything beautiful in His time. Amen. Pagagandahin niya ang buhay natin, but in His time, sa kanyang kapanahunan. Kailan yun, mga mahal? Titingnan muna ng dakilang Diyos yung ating pagsunod. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal. So, bigay natin sa mahal na Panginoon yung kanyang authority. Yung kanyang kapahamalan sa ating buhay, mga mahal. Ibigay natin, mga minamahal. Ipaubaya natin ang buhay natin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Wala tayong gagawin, kundi obey lang ng obey. Mga mahal, wala nang question, mga kapatid ko. So, mga mahal, umpisahan natin, mga kapatid ko, dito sa self-discipline. Ano po? Lahat magsabing praise the Lord. Kasi ang pagkakaroon po ng magandang buhay, pagkakaroon po ng maganda at masayang buhay sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ay nakabase po yan sa kung paano tayo sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, nalaman natin ngayon, so hindi na tayo magtatanong, bakit hanggang ngayon, hindi ako pinagpapala? Mga mahal. Hindi natin pwedeng questionin ng mahal na Panginoon. Tayo dapat ma-question, mga kapatid. Amen. Kasi ang pagkakaroon ng maganda at masayang buhay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinagpalang buhay, nakabase yan sa kung paano tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag sumunod kasi tayo, sabi ng Deuteronomy 28:1-2, mga mahal, tingnan natin ang talatang ito. From the book of Deuteronomy, chapter 28, verses 1 and 2. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee, and overtake thee, Amen. if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 2. At mangyayaring kung iyong didinggin ang masikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang tutos sa aking inutos sa iyo sa araw nito, ay tataas ka ng Panginoon mong Diyos sa Amen. lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Amen. 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 Say praise the Lord. Mga minamahal, sabi dito mga kapatid ko, all these blessings shall come on thee and overtake thee. May mahal, unahan ka daw ng pagpapala, mga kapatid ko. Akala natin minsan, mga minamahal ko, hindi na magpapala ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. May mahal, tinitingnan ka lang ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Lahat tayo pagpapalain. But in His time, amen, in His time, hindi niya kayang ibigay, hindi niya pwedeng ibigay ang pagpapalang pangako niya sa atin hanggat hindi tayo nagiging karapat-dapat sa pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin. Amen ba? So paano natin mapapaganda ang buhay natin, mga mahal? Sa pamamagitan po ng matapat na pagsunod at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Hallelujah. Hindi natin pinag-uusapan dito, mga mahal, kung ano-ano po yung ating mga nagawa na sa ating mahal na Panginoon. Hindi po.
Hindi tayo nagbibilang nagawa rito para sa ating dakilang Diyos. May mahal. Nakabatay po tayo dun sa ating pong relasyon sa ating mahal na Panginoon. Yung malalim na relasyon natin. Yung ating pong kainitan sa paglilingkod. Sapagkat sabi ng Biblia, may mahal, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. May mahal. Kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Kaya hindi sapat yung marami tayong nabasa sa Bible, matagal na tayo sa mahal na Panginoon, umabot na tayo may mahal ng 20 years, 30 years, 35 years, mga mahal. Hindi po pinag-uusapan yun eh. Ang pinag-uusapan po rito may mahal, yung ngayon. Ngayon ba, iniibig mo pa rin ba ang mahal na Panginoon ngayon? Amen po ba? Ngayon ba, mga minamahal, masigasig pa rin tayo sa ating mga tungkulin sa ating mahal na Panginoon ngayon? Ngayon, hindi po yung nakaraan. Hindi po yung matagal na ako sa iglesia, matured na ako. Hindi po yun, mga minamahal. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid ko, yung ngayon ba ay patuloy tayong nagmamahal sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya yung disiplina sa sarili, mga minamahal, napaka-importante nun. Kailangan natin yung discipline, mga kapatid, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat hindi tayo niligtas sa ating mabubuting gawa eh. Niligtas tayo sa grace, sa grasya. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8. Mga mahal, tingnan natin ito, mga kapatid ko. Ephesians chapter 2 verse 8. From the book of Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Amen. Ayon sa mga taga-Epeso 2, versikulo 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya kung tayo man ay nakapaglilingkod ng malaya sa mahal na Panginoon, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Tayo may nakapaghahanap buhay, mga minamahal, malusog ang katawan natin, malakas tayo, kaloob ng Diyos yan. Amen ba? Maganda man ang ating abilidad, mga minamahal, sa pag-put up ng business, mga kapatid ko. Maganda yung ating mga strategy, mga minamahal. Biyaya ng Diyos yan. Amen. Lahat ay biyaya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, hindi mo maintindahan, hindi mo maunawaan, mga minamahal ko, yung biyaya ng mahal na Panginoon. Mag-success ka man sa buhay. Magtagumpay ka man sa maraming bagay, pero sa dakilang Diyos, hindi ka successful, hindi po balance. Bigo ka pa rin. Amen? Kaya tingnan nyo si St. Paul. Si St. Paul, sabi niya, naglilingkod siya sa mahal na Panginoon. Sabi niya, hindi ako sumusuntok sa hangin. Hindi ako katulad ng nangangapa sa dilim. Sabi niya, mga minamahal. Kundi, sinusupil ko yung aking katawan. Mga minamahal. Masunod ko lang si Kristo. Tingnan niyo po. 1 Corinthians, chapter 9, verse 25 hanggang 27. From the book of 1 Corinthians chapter 9 verses 25 to 27. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Amen. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Amen. Tagalog po, beloved. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 9, versikulo 25 hanggang 27. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ako nga tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nasasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Say, praise the Lord. Sabi ni St. Paul, mga minamahal, but I keep under my body
and bring it into subjection. I discipline my body, sabi niya, and bring it into subjection, mga kapatid. Dinidisiplina ko yung aking sarili, dinadala ko yung katawan ko sa pagpapasakop sa Diyos, sabi niya. Yan ang ibig sabihin nun. Dinadala ko ang sarili ko, dinadala ko ang katawang ito sa pagsunod. Magpa-subject sa mga kalooban ng mahal na Panginoon. Magpasakop sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Yan po ang discipline, mga kapatid ko. I will do this thing to gain merit with God. Yan po ang discipline. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Yung mga minamahal, napakahalaga noon, mga kapatid. Ito pa po, mga minamahal, nais nating mapaganda ang buhay natin, mga kapatid. Choose your friend wisely. If you don't get better, you are in a wrong way. O you are in a wrong person. O in mahal. Sabi ng Bible, bad company corrupt good moral. 1 Corinthians po, chapter 15, verse 33 po. From the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Be not deceived, evil communications corrupt good manners. Amen. Huwag kayong padaya, sabi ni Paul. O in mahal, tinin nyo. Ayon sa unang Korinto 15:33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Tingnan nyo, mga kapatid. So be wise po. Sa lahat, mga minamahal, kung pipili tayo ng ating mga kaibigan, mga kapatid, be wise, mga minamahal. Sabi nito, evil communication corrupt good manners. Kahit gaano kakabait, kahit gaano kakasanto kasanta, mga mahal, kapag sinamahan po natin, mga kapatid, ay hindi tamang tao, mga minamahal, magiging ganon tayo. Amen. Never ever build friendship with the world, mga minamahal, it will control you. Kung ano po yung ating palaging kasama, kung ano po yung lagi nating kaibigang sinasamahan, mga minamahal, kahit mali, mga kapatid, yung kanyang nilalakaran, sama pa rin tayo ng sama, mga minamahal. Kokontrolin ka niyan, darating ang panahon. Amen. Mawawala tayo sa Diyos, mga kapatid. Pwede mo nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya tatlo po, mga kapatid ko, ang kalaban po ng Kristiyano eh. Tatlo po ang sisilo sa Kanya kapag hindi po tayo nagbantay. Lust of the flesh. Mahal. Anong tawag dyan? The God of pleasure, mga kapatid. Lust of the eye, number 2. The God of possession. Mahilig, mga minamahal, sa mga bagay na material, mga kapatid. Number 3, the pride of life. God of power and position. Gusto natin yung posisyon. Gusto natin may mahal yung power. Gusto natin yung tayo'y tinitingala, may mahal, kinikilala, sinusunod ng mga tao, mga kapatid. May mahal, isa yan sa sinasabi ng the pride of life daw. Amen ba? May mahal, pangalawa po, mga kapatid ko, ay dagdag po ito eh. Choosing a lifetime partner. Lahat po ng dalaga at binata magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Parang ayaw nyo ah. Pagpili po, mga minamahal, ng lifetime partner, mga kapatid. Pakinggan po ninyo. Kasi, mga minamahal, kapag nagdesisyon ka dito, one time lang to. Mga minamahal, hindi ka na maka-atras. Sabi ng ating pong key verse na pinag-aaralan, Proverbs chapter 6 verse 9 to 11, mga minamahal, hanggang kailan matutulog ka o tamad? Hanggang kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang lalaking may sandata. Mga minamahal, ayun. So para sa ating mga single, mga minamahal, nakikinig po ba kayo mga single? Huwag kang pipili ng tamad manalangin. Amen?
Huwag kang pipili ng tamad manalangin, kahit gwapo yan. Amen? Huwag kang pipili ng tamad manghanap buhay, mga minamahal. Yung pahiga-higa lang. Hallelujah. Ang husay lang makipag-conversation, mga minamahal, sa mga text messages, pa-English pa. Amen. Pero nakita mo, lagi nakahilata yan. Amen ba? Dadalhin ka niyan sa kadustaan. Dadalhin ka niyan, mga minamahal, sa karukhaan, sa kagutuman. Amen? How long wilt thou sleep, O sluggard? Sabi rito. When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, yet a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that troubleth, and thy want as an armed man, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya nakakaawa, mga kapatid, minsan, mga minamahal, may dalang bunga na brother. Sa iba ito, sa iba. Pagkatapos, pinapadalo mo yun, mahal, 1 dalo, 2 dalo, 3 dalo. Pagkatapos, magpapabautismo pa yan. Ba, ikaw naman, Maria. Ba, nagpabautismo na? Kalooban. Kalooban ito. Sabi ko na nga ba, lakas ng prayer ko eh. Nagpabautismo pa yan, mag-praise the Lord pa yan eh. Tapos lalapit pa sa preacher rin, ipapakilala pa ng sister. Grabe talagang kagalang eh. Oh. Ayan. Ingat-ingat tayo diyan, may mahal. Ako, mga kapatid, hindi ako nagtitiwala kapag walang 2 years, 3 years na Kristiyano yan. May mahal. Kinasal na. Pagkatapos ng kasal, mga minamahal ko, nako, nakakalungkot na trahedya, mga kapatid. Pagkatapos ng kasal, pagkatapos po mga minamahal na mabuntis, nako, nagbago ang kulay, mga minamahal. Hindi pala talagang converted sa ating church. Nagkunwari lang pala na nagpabautismo. Para lang pala yung oo mo, masungkit niya. Ikaw naman, mga minamahal, puro kilig ang alam. Ang buhay, mga minamahal, hindi puro kilig. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord. Pag kilig ang pinag-uusapan, ang lakas ng praise the Lord natin. Amen? Iniiwas ko lang kayo, mga minamahal ko, doon po sa pagkakamali. Kasi ang ating pinag-aaralan dito, paano natin mapapabuti yung buhay natin ngayong huling panahon. How to make the rest of your life better. Amen? Praise the Lord. Papalakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah, hallelujah. So be wise, mga kapatid. Kahit tumanda kang dalaga, kahit tumanda kang binata, mga mahal, huwag ka lang mapunta sa mali. Amen ba? Kasi habang buhay mo yan eh. Pero pag tumanda kang dalaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, napakapalad mo. Mga mahal, napakalinis mo. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. He hath made all things beautiful in His time. Lahat tayo, mga minamahal, pagpapalain. Sabi ng Bible, mga minamahal, kayo'y magsitatag, kayo'y huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na walang kabuluhan, hindi walang kabuluhan, hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, ang pagpapala natin malapit na, mga kapatid. Hindi lang sa material sa lupang ito, may mahal. Sabi ng Bible, Revelation 22:12, ako'y dumarating na madali at dala ko sa aking kamay ang gantimpala ko sa matatapat na naglilingkod sa akin. Amen. Sa malakas sa praise the Lord, may mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo'y sumamba. Amen. Praise God.
tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos nating Ama, papupurihan ka, waawitan ka, may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay noon nagtitiwala. Ay kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. Diyos nating Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng pagtuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon ang titiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. O kadakilaan mo, tunay ang wagas sa puso ko. Pag-ibig ko hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon ang titiwala. Tayo kanyang nilalang. Yes! Even praise God. Hallelujah. Hallelujah. Even praise the Lord. At tayo po mga pinamahal, dadako po tayo sa ating mga awitin ng mga ating mga kabataan.